kasi gusto kong i-prove na kaya ni barley. Bago pa ako nag-IAM, meron na po akong greens na iniinom. I think mga 2 years ko nang iniinom yon. Pero iniinom ko siya kasi nakatulong siya sa rhinitis. Pero mababa pa rin yung immune system ko. Sumasakit pa rin yung likod kasi 'pag kunyari nagpapa-breastfeeding, nakukulangan sa calcium. So, kailangan ko pa rin talagang mag-calcium na supplement. O di kaya, tulog ka 'di ba ta's, kakapanganak mo, so magpapadede, so kulang naman na sa iron, oh. Pero yung synthetic kasi na iron, may toxicity level siya and hindi mo siya malalaman kung hanggang kailan na toxic ka na pala or na-o-over na. So sabi ko magshi-shift ako to greens. So, ang dami kong kino-combine-combine. Ang dami talaga. So, sabi ng mama ko dati, para ako ang drugstore ng mga supplements. Kasi sa bahay, puno po yan. But when I shifted to barley, kapag hindi okay, kunyari, tingin ko kumakatok yung trangkaso, tataasan ko lang po yung dosage. Tapos the next day, halos hindi, wala na siya, hindi natutuloy. Yung collagen, naitigil ko na. 200 po yan. Yung isang bote na yan, 200 po yan. Kasi nagma-migraine ako 'pag hindi ako nakakapag-collagen. Oh, 'di ba? So, ang dami. Prinove ko talaga, I have really proven it. So, yun po yung ano, My Search is Over. Oh, another song na naman po yan. My Search is Over nung nagkita kami ni Barley. And then, yung parang pinaka-vitamins na namin talaga, source of vitamins and minerals, yung mga kids, since we started, halos wala na din silang vitamins na iba except for Amazing Pure Organic Barley. And yung isa na nag-convince sa akin is yung sa Promised Land. Kasi yung dati kong iniinom, wala siya sa Promised Land. Wala siya diyan. Sabi ko, so there must be really something about this. Sige nga, prove ko nga. Ganon. So talagang na-prove ko siya. And until now, ayan. So ito po yung effect ng almost 8 years na nagba-barley. Oh, di ba? Ay, 8 years na nga pala kasi 2017, September. O nag-2025 na. So 8 years, magna 9 years na po pala. Yung ganyan. Next. Yon, eto, dati po, 'di ba, meron po akong ano, ito po yung magpipinsan, papakilala ko sa inyo, si allergic rhinitis, si sinusitis, tsaka si asthma. Um, ano po sila, magpipinsan. Allergic rhinitis po, yun po yung kada na lang gising mo sa umaga, ganyan-ganyan, 'no, ta's nagiging normal na siya, ganyan talaga ako kada gising ko talaga gano'n. Hindi po siya normal, okey? Hindi siya normal, kaya po siyang mawala. Gano'n ako for so many years. Asthma, gano'n din. There was a time na sabi ng sister-in-law ko, "Okey lang 'yan, mag-inhale ka na lang." Kasi 'pag inatake ako ng asthma, gigising ako kunyari 4 AM, ta's gaganyan. Never ko siyang ginawa kasi sabi ko, "Hindi, kailangan ko talagang labanan 'to." Kailangan ayokong maging ano, dependent yung katawan ko do'n sa inhaler. So, kahit na 'pag kunyari nag-aatake, gaganyan-ganyan lang ako. Ta's ita-try ko talagang i-ano, parang i-train yung lungs ko para maayos siya. And then yung ano naman, sinusitis. Kung may sinus ka po, alam mo na ito dito yun 'no, sobrang sakit dito, dito, ta's dito. Ta's hanggang dahil sobrang sakit, ta's minsan nauuwi na siya ng nako-combine or nauuwi na siya sa migraine. So nung magte-take ako dati ng board exam for brokers, licensing ng brokerage tsaka ano, brokers and appraiser. Bago pa umatake yung sinus ko, uminom na ako ng Sinopret ba 'to, Sinopret. So, nagbaon na ako 7 days before sabi ko, "Para," kasi ginawa ko yung gamot parang preventive. Para hindi na siya umatake kasi 'pag umatake siya ta's board exam, naku, hindi na ako mapapakinabangan talaga. So, yun. So, ininom ko na siya bago pa. Pero nung 2018 ko 'to pinost, Barley na po yung bitbit ko sa bag ko, hindi na po 'yan and never na po akong nakainom since hindi ko na talaga maalala yung pinaka-last, siguro ito na yun, yung pinaka-last na blister pack ko na ininom. Sipunin din po, yun migraine, yung menstruation ko irregular. Ta's naalala ko din dati nung nag-start pa lang kami, parang every 3 or 6 months lang ako nagkakaroon.
Tapos nung na-correct na siya, monthly meron na ako. Or dati, yung 'pag meron ka, either clinic ka lang or bahay, gano'n lang, clinic lang or bahay. Pero ngayon, kahit na meron ako, nagbabiyahe, nasa wellness, kaya na siya ng body. Even if dito na ako sa ganitong age na supposed to be perimenopausal period na siya, yung palapit na po yung menopause kasi usually 50, 51, 52 ganyan, magme-menopause na po 'yan. Pero kahit hanggang ngayon, ah, hindi hindi ako nagkakaproblema na yung sobrang lala na masasabi mo na, "Buti na lang may barley ako." Oh, 'di ba? Next, bakit natin kailangang pipiliin si barley? Aware tayo na si Dr. Yoshihide Hagiwara, yung scientist na talagang nag-study ng 150. Paki-type nga po 150, 'di ba? Hindi isa, hindi 10, hindi 50, 150 different plants. And yung conclusion niya, barley grass proved to be the most valuable for human body. Ito po yung nandito sa side na 'to, pasensya na medyo maliit. Yan po niya kinompare. So, there's sodium, potassium. Ang sodium, potassium, magnesium po usually kapag kunyari 'di ba nag-e-LBM tayo, so bibigyan tayo nung mga electrolyte na ganyan. Kaya lang yung mga electrolyte po na ganyan may sugar din po siya. But si barley meron siya ng sodium, potassium, magnesium, so makakatulong din siya to replenish the basic electrolytes. Minsan sasabihin nila nanghihina, so kulang ka sa potassium, 'di ba? Puwede kang uminom ng barley talaga, kasi mataas yung potassium niya. Now, ang usual na sinasabi ay eto po pala yung mga rating na 'to, this is per 100 grams, okay? Kasi gano'n gano'n nila kinompare lahat ng mga plants. Equal yung weighing nila na per 100 grams. Example, sa potassium po, 8,000 si barley, si spinach 490. Usually sasabihin nila very full si spinach, 'di ba? Pero si barley, milya-milya po yung layo. Example, folic acid, sa mga buntis diyan, pinagfo-folic acid, 'di ba, ng mga OB, ayan po yung so lahat ng mga vitamins, minerals na nandiyan, na-measure po siya compared to 150 different plants. Grabe yung work na ginawa ni Dr. Yoshihide Hagiwara. And, isang example din po yung vitamin C. Si lechugas meron lang siyang 5, si spinach may 100, si barley may 329. Meron din po siyang biotin. Yung biotin supports hair and nails, healthy pregnancy, manage yung blood sugar levels. So yung mga ganyan na mga vitamins and minerals, mga phytonutrients, enzymes, amino acids, yang mga yan, nagko-combine silang lahat para, kumbaga pa, mabigay sa katawan natin yung talagang kailangan. Kung ano yung kailangan ng body natin kasi alam niyo po, without the right nutrients, hindi rin po magfa-function yung mga organs natin. A lot of times depleted na po tayo sa mga essential na nutrients. But if we have barley, we have health. Okay? So ito po yung mga nutrients. Actually, may mga phytochemicals pa yan, may mga GABA, may mga ganun pa po siya. Pero ito, to make it kumbaga pa parang simpler version. Remember this, barley helps with detoxification. A dirty body, a toxic body is a sick body. Isang reason bakit tayo ang daming sakit, because of, number one, syempre toxic na yung environment natin. Toxic na yung mga kinakain natin. O di kaya toxic yung mga tao sa paligid, o di ba? Kaya lang, ang ibang bagay kasi na toxic, hindi natin controlled. Pero kung ano po yung pinapasok natin sa ating bibig, iniinom, kinakain, yun po yung controlled natin. So, dun tayo mag-umpisa. So, barley helps with detox. Barley helps with supplying the nutrients to the body. Again, malnourished na body
deficient sa nutrients na body is a sick body. Hindi nakakapag-function yung katawan natin kapag toxic at kapag walang sustansya. Kahit po Lamborghini yung kotse mo, pag wala po yang gasolina, hindi po yan tatakbo. Kahit Lamborghini po yung inyong kotse, pag mali yung gasolina na nilagay, o di ba nag-gas ka nga, mali naman. Hindi rin po yan tatakbo ng maayos. It's not just, you don't just need fuel, you need the right fuel for your body. Okay? Barley also helps with boosting the immune system. Barley also helps with alkalizing the body. Barley can do so much, as in po talaga. For over 8 years, I have proven different angles kung saan si barley makakatulong. Mamaya papakita ko po yan sa inyo. But please, type the word, barley does not cure. Okay? Mahirap po kasi siyang i-claim, baka ma-technical tayo. Barley does not cure. Barley helps. Tumutulong ng paglinis, tumutulong ng pagbigay ng nutrients. God made our body so amazing. Tandaan niyo po yan. Si God po yung gumawa ng ating katawan na we have the capacity to heal. As long as nalilinis and as long as nabibigyan ng tamang nutrisyon. The body can heal itself. Okay? So, si God po yung amazing talaga. And yung barley, syempre, naging instrument na siya for healing. Syempre, saan naman galing yung barley, di ba? God made barley pa din. God barley pa din. So, yun. So, ito po, this is from the Oxidative Medicine and Cellular Longevity. It's a medical journal na nilagay po niya lahat yung functional ingredients. Pag sinabi po kasing functional ingredients, wala siya nung, paano ko ba sasabihin? Hindi siya ingredient na wala siyang purpose. O, di ba? Nandyan siya kasi may purpose talaga. Specific function. Now, andito, medyo maliit lang po siya. So, there are 20 items. And ito po yung chronic disease na natutulungan ni barley. Either pag maayos yung mga kain natin or intake natin ng mga nutrients, it can help prevent. And at the same time, kung meron ka na nun, it can help the body process and hopefully the body can still heal itself. Kasi syempre, may mga stages po talaga na medyo alanganin na. Sobrang toxic na po and sobrang damaged na nung organs, mahihirapan na, di ba? But somehow, it can still help. Yan. So, ito po, meron po dyan, may anti-diabetic properties, meron po siya para sa tulong para sa sleep, meron po siya may anti-aging, yan. Tapos, ito naman po yung mga ingredients. Example po, GABA. Ay, sorry Example po, GABA. Ayan. So, yung GABA, nakakatulong, ba't kayo nagmo-move doon? Nakakatulong po yung GABA para magpa-relax. Kaya actually, most of the people who drink barley, mas mahimbing po yung tulog nila, especially kapag uminom sa gabi. Now, may mga tao na pag uminom sila ng barley, nagiging hyper po sila. Nagiging hyper sila. You have to remember na si barley is an adaptogen. Ang term na adaptogen is whatever the body needs, basta kasi masupplyan ng tamang nutrients and malinis yung katawan, smart po yung katawan natin. Intelligent sila masyado. Alam ng body kung ano yung kailangan niyang gawin. Alam ng organs natin, alam ng mga every bit of cell ng katawan natin kung paano niya gagawin yung paglinis and pag-maximize ng mga organs ma-function ng maayos, ganon. So, si barley, nagsasupply lang siya. Again, kapag tama yung nutrients ng mga organs natin,
'Pag ang potassium na-supply mo ng maayos, maayos din yung puso mo. 'Pag yung magnesium na-supply ng maayos, maayos din yung pain tolerance, yung mga gano'n. So, dapat kada nutrient, kada organ, kada cell, kada part ng body natin may mga specific na needs na nutrients. And kapag meron yan sa katawan mo kasi na-supplyan mo siya, katawan niyo na po nagde-decide. Sa una, puwede matulog ka muna kasi baka sleep deprived ka. And then after that, saka ka ma-e-energize, 'di ba? So may mga gano'ng cases. So eto yung journal na 'to, nakadetalye siya diyan. Ano yung mga properties, ano yung mga anti-diabetes and functional ingredients ni barley. So ipapakita niya diyan kung ano. So hindi po ito without evidence, okay? It's not without evidence. Barley grass is well studied. Now, when na-mention ko po, I started with the supplement industry nung 2000. And the very first book that I used reference, parang lahat kami actually, and bumili talaga kami nito. This one, ang title po niya, Prescription for Nutritional Healing. Yan yung very first book on natural health ang binasa ko po. Binalikan ko siya. Meron na po pala doong barley grass. Tas eto po yung sinabi do'n. Barley grass is high in calcium, iron, all essential amino acids, chlorophyll. So lahat ng detalye sa book, you can search it and you can look for it online. I think baka meron din sa online. And meron do'n superoxide dismutase, name-mention po 'yan, 'di ba? So barley grass meron. Actually, meron din po sa ibang greens. Ano lang yung problema, niluluto kasi natin sila. And yung mga enzymes po kasi, they die at high temperature. So, yun yung mahirap, yun yung mahirap. Kasi si broccoli niluluto mo, 'di ba? So, ano ba yung enzymes do'n? Kasi namatay na siya around 40 to 50 degrees, dead na si enzymes. Mga cabbage, meron sana sila. Kaya lang, etong mga 'to, since hindi organo time, 'pag kinain mo naman siya ng raw, aba, niluto mo na yung mga pesticides, yung mga herbicides do'n, 'di ba? So, kasama na din yung mga harmful chemicals, kaya natin sila niluluto, 'di ba? But yung barley grass natin is organic. And yung processing ng barley natin, cold processed, hindi siya sinubject to extreme heat na mamamatay. Kaya yung sachet natin, live enzymes yung nandun. Kaya hindi natin siya dapat tinitimpla sa mainit na tubig. Yun po yung explanation do'n. And also, yung enzymes na yan, dati sa previous na mga companies na sinalihan ko, meron talagang enzymes na capsules. So, different types of enzymes yon sa isang capsule. Nung nabasa ko 'to, naintindihan ko na yung enzyme pala, magiging useless siya kung wala siya nung tinatawag nating coenzymes. Eto po, coenzymes, which ano po 'yun, mga B-complex, vitamin C, vitamin E, zinc. So, kahit pala uminom ka ng katerbang enzyme supplements only, tas deficient yung body mo sa mga B-complex, vitamin C, hindi rin siya magiging usable ng body. Eh, bakit pa tayo maghahanap ng iba na source ng enzymes, 'di ba? Ng mga vitamins. Eto na, andiyan na siya lahat sa barley grass, 'di ba? Palakpak naman diyan. Palakpak naman diyan, 'di ba? So, bakit pa tayo maghahanap? Eh, eto tama na yung timpla, 'di ba? May enzymes, may coenzymes, B-complex, lahat ng flavonoids. Ano pa hahanapin mo, nandiyan na nga siya. Oh, kaya amazing talaga, amazing. Now, kapag magpe-present tayo na objection, o di kaya tanong, siguro tanong din naman objection. Bakit pa ako magba-barley, meron na ako ng zinc, may magnesium na ako, may potassium na ako, may lahat, lahat ng bote nandiyan na siya. Remember that yung synthetic na mga supplements na binibili natin, ang absorption hindi siya established, okay? Some research says nasa 5 to 15, 15 ha, 15% maximum absorption. The others, fillers na siya.
Hindi na siya nutrient. Other research naman, sabi nila unclear kung how the body absorb or how much the body absorb ng nutrients. Barley grass is food. Paki-type nga, super nga lang. Oh, 'di ba? So food siya. Super nga lang, may super lang siya sa ano, sa unahan. But barley grass is food. So yun po yung pinakaimportante do'n. And yung chlorophyll, alam naman natin 'di ba, nag-study naman tayo ng science na yung chlorophyll, halos kapareho talaga siya ng dugo natin. So in terms of compatibility and absorption, eto minimum 50%, minimum 50. Maximum nung isa, 15. Minimum nung barley, 50. Bakit ko sinasabi minimum? Kasi siyempre absorption has also a lot to do with the condition of the body. 'Pag hindi po kasi okay yung gut natin, 'pag hindi okay yung, kunyari kidney, liver, mga gano'n natin, nakakahinder siya sa absorption ng nutrients na tini-take natin. But if your body is well, mas mataas yung absorption rate mo. Pero 'di ba no-brainer siya, itong isa 5 to 15%, ito isa minimum 50, oh, saan ka pa? Siyempre do'n ka sa minimum 50, may chance ka pang umabot ng 70, 80, 100%, ito sa kabila talaga wala, kasi hindi nga siya compatible sa body. Okay? So you have to tell them that para at least maintindihan nila, ba't pa ako magba-barley, oh? Meron na ganito, meron na ganyan 'no, okay. Now, eto yung sinasabi ko, ano yung mga puwede? How do I like my barley? Personally, I like my barley milky, I call it my barley latte. So, it's milk na mababa yung sugar and barley. Pero, best pa din po yung inumin siya ng pure, okay. So, when I'm on the go, may inom din po ako nung capsules natin kasi may capsules naman tayo. So you can choose, you can choose how you want to prepare it, pero ako, I like it latte. But may mga araw kasi talaga na medyo example, nung nagpa-vaccine, alam alam ko kasi na kapag magpapa-vaccine ako, bababa talaga yung immune system. So bago kami umalis na nagpa-vaccine, uminom na ako ng barley na pure. Parang sa araw na yun gusto ko potent na potent na potent siya. Kasi alam ko na yun yung kailangan ng katawan ko. But on days kasi regular naman ako nag-ano, daily habit na yan sa'min, eh. So, on a daily basis I enjoy my barley as barley latte. There was also a time na minimix ko po yung barley ko with tongkat ali. Dati ginagawa ko siya, siyempre 'di ba mainit muna na tubig, ide-dissolve yung kape, ta's lalagyan ko po siya ng gatas para hindi na siya mainit, then ilalagay ko po si barley, then lalagyan ko po siya ng ice. Kung hindi niyo pa try niyo. So, tawag ko doon dati yan po yung aking power duo, yung barley and, coffee with tongkat ali, ayan. Next, eto po yung mga anak ko nung bata pa po sila. Ito ay 1, 2, 3. Ito ngayon yung youngest ko mas matangkad na yan sa'kin. So, since he was ano na siya ngayon, 11, so 3 years old, uminom na po ng barley. And halos hindi po talaga sila nagkakasakit or kung magkasakit man, 1, 2 days, okey na din sila. So, yan yung pinagkaiba talaga ng may barley tsaka walang barley. Especially 'no, if you're a parent, ito talaga, ang peace of mind is very important. 'Pag nasa school yung mga anak natin, hindi natin alam kung enough ba kaya yung kinain nila. Kung kunyari nagbaon man, inubos ba niya yung baon niya, hindi mo alam. But bago sila umalis ng bahay, prerequisite talaga yung barley. Yan na po yung kanilang breakfast. Pagdating sa school, so kakain, ano man yung madadagdag, mababawas, safe na yung po. Kasi nag-barley na sila. Now, pag-uwi sa bahay tapos kunyari medyo 'di ba minsan 'pag nasobrahan sa laro, nade-dehydrate yung bata, hindi masyadong nakainom ng tubig or di kaya medyo matamlay kasi kunyari kung ano-anong virus yung umikot sa school, barley po ulit kami bago matulog. So, yung peace of mind ko na yung mga anak ko, yung pamilya mo, 'di ba,
iba siya. So kung 'pag ako tinanong, mura ba yung barley or mahal? Mura talaga. Magkano ba ang peace of mind, oh, 'di ba? Magkano ba ang quality of life? Kasi kapag ang daming sakit ng mga bata, siyempre yung growth nila hindi rin okey. Yung playtime nila hindi rin okey. Eto po, anak po 'to ng staff namin nung pandemic baby kasi 'yan. Siyempre nagtatrabaho yung nanay, 'di ba, nanay-tatay nagtatrabaho, pag-uwi sa bahay, bitbit kung ano-anong bakterya galing sa mga tao dun sa office or mga sa kalsada, sa jeep, gano'n. So, dumidede ng barley, ayan. Next, eto po, this is my friend, she's a teacher and eto po papa ko. So, as much as I wanted to prevent cancer, kasi sa line ng mama ko, nangyari siya sa papa ko noong 2016. So, this 2026, 10 years na po na cancer survivor yung aking papa. Yay! Thank you, Lord. So, sa papa ko, first siya sa family nila. Walang history ng cancer, meaning lifestyle ang nag-trigger. So, kahit nung nag-start po akong mag-supplement, lagi din po talaga lahat ng supplement na meron ako, pinapadala ko po talaga sila papa, tsaka si mama. Umiinom din sila, pero bakit nagka-cancer pa din? Dun mo makikita lifestyle, okey? Is very, very important. Now, ito po general guide siya para lang, this one sinabi ko dito na cancer, pero sa ibang sakit na especially kapag chronic na po, 'wag po natin biglain yung katawan. Always give the body time to adjust. So start with 1 sachet upon waking up and then observe mo ng 2 to 3 days. And then 'pag okey naman, 'pag hindi kunyari kasi minsan 'pag kunyari may gout or arthritis, sasakit yung paa. Dati nung first time pag-inom ko, nagka-migraine ako, may magre-react yung body, tawag dun healing crisis, okey? So tawag dun healing crisis, initial reaction, kasi ile-let go na niya yung ibang mga toxic na nandiyan, na nakatira sa bahay mo for so long. So mag-a-adjust na yung body mo. Tapos 1 sachet muna dahan-dahan. 2 to 3 days, you observe, and then after that, 'pag okay, add another sachet, let's say lunchtime. So, observe again 2 to 3 days, and then yung sa umaga dagdagan mo, gawin mong 2 yung middle of the day, o di kaya mamaya gabi. So, dahan-dahan. Every time you add a dose, especially again, kapag kunyari advanced na yung stage ng cancer, kasi ang healing and ang adjustment ng katawan, it's by the day. 'Pag natutulog sila, nagre-repair, parang kumbaga pa nag-a-analyze yung body, "Ano ba 'tong pinasok? Ay, ayan nagising na." 'Di ba? Dati tulog yung mga ano mo, yung mga army mo natulog na sila kasi wala na silang supplement, wala silang nutrients. Lantutay. Yung soldiers ng katawan mo, lantutay na sila kasi puro toxic yung kinakain, oh, wala na silang nutrients. Nung nag-barley ka, oh, 'di ba, nagkaroon sila ng nutrients, so nagkaroon sila ng lakas. So ngayon kaya na nilang makipag-away sa mga virus, sa mga ganyan. So dahan-dahan. Alam niyo po yung feeling nung natulog ka tapos bigla kang, "Hoy, gising," yung gano'n, yung nagulat ka, 'di ba hindi maganda? So 'wag niyo pong gulatin yung katawan ninyo. Hindi siya maganda. So dahan-dahan po, okay? And as a very important sa cancer patients po usually, 6 sachets po talaga yung aking pinapa-minimum. So 2 in the morning, 2 middle of the day, and 2 at night. Kung kaya naman nila ng 3 in the morning and 3 at night, then hindi po sa mato-tolerate ng body kasi minsan puwede po silang mag-LBM. Kapag, 'di ba sabi ko nga po medyo mataas yung vitamin C ni barley. So 'pag mataas yung vitamin C or yung water-soluble vitamins, excess na siya, mafa-flush out na yon. So, dapat alam din nila yung tamang dosage sa body nila. And also, there was a time na may patient po tayo, bata nga po ito na may cancer sa blood, I think yon. 4 3 times a day nung naggo-go through siya ng chemo. So, yung dosage depende sa laki ng kailangan and depende sa mato-tolerate ng katawan and of course depende din sa ano 'yan, ano 'yan,
budget. Kasi as much as we want na gawin siya minimum of 6 sachets, kung di talaga kakayanin nung budget. Meron akong naka-ano dati, ano siguro yung mga, 2 years ago, mama ang anak niya I think, 19 or 20 years old, nag-aaral, college. So si mama, nagbebenta talaga siya ng barley at retail price para makainom yung anak niya continuously. Yung mga kaibigan niya bumibili din kasi alam din nila na kailangan ng anak niya. Kasi yung anak niya talaga nagsabi, kapag hindi siya nakakainom ng barley talagang din niya. But when she drinks barley, dire-diretso siya sa school, hindi siya uma-absent kahit na nagki-chemotherapy.